Roberto, ang aking asawa, ay pumupunta sa bangko tuwing Martes, eksaktong 2:00 ng hapon. Sa loob ng 38 taon ng aming pagsasama, umulan man o umaraw, may sakit man siya o wala, hindi niya ito pinalampas. Tuwing tatanungin ko siya kung bakit, hahalik lang siya sa noo ko at sasabihin, para matiyak ang ating kinabukasan, mahal kong Maria. Naniwala ako sa kanya. Bakit hindi? Si Roberto ay isang accountant. Ang mga numero ang kanyang wika, ang kaayusan ang kanyang relihiyon. Palaging bayad sa takdang oras ang aming mga bayarin, na ipapasa ng maaga ang mga tax return. Ang aming mga retirement account, sinisigurado niya sa akin, ay matatag. Noong araw na siya'y pumanaw, nasa grocery ako namimili ng abokado. Si David, ang aming anak, ay tumawag sa akin na may tinig na hindi ko kailanman narinig mula sa kanya. Napakakalmado, maingat, na parang takot siyang baka mabasag ako ng mga salita. Nanay, kailangan ninyong pumunta sa ospital. Si tatay ay nawala ng malay sa trabaho. Nang dumating ako, wala na si Roberto. Bigla ang atake sa puso. Sinabi ng doktor na marahil ay hindi niya naramdaman ang anumang sakit. Mabilis, tahimik, sa tamang paraan na marahil ay hiniling ni Roberto kung nagkaroon siya ng pagpipilian. Hindi ako umiyak sa libing. Akala ng lahat ay nagulat ako na ang sakit ay darating pa lamang. Ngunit ang katotohanan ay mas simple at mas kakaiba. Nakaramdam ako ng ginhawa. Hindi dahil kinamumuhian ko siya. Hindi. Ngunit sa kaibuturan, sa ilalim ng bigat ng pagkabigla, ang pagod at ang mga pagkain ng pamilya na patuloy na dinadala ng mga tao, nakaramdam ako na sa wakas ay makakahinga na ako ng maluwag. Hindi ko lang alam kung bakit. 3 araw pagkatapos ng libing, dumating ang isang sulat. Isang simpleng puting sobre, walang return address, ang pangalan ko ay nakatype sa harap. Sa loob ay isang piraso ng papel mula sa First National Bank. Mahal naming Ginger Santos, ipinapaabot namin ang aming pakikiramay sa pagpanaw ng inyong asawa. Ayon sa mga tuntunin ng aming Safety Deposit Box Rental Agreement, kailangan naming ipaalam sa inyo na kayo ang pangalawang may-ari ng box. Bayad na ang box hanggang katapusan ng taon. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa lalong madaling panahon upang ayusin ang pag-access. Binasa ko ito ng 3 beses. Mayroon kaming safety deposit box. Hindi ito nabanggit ni Roberto, kahit isang beses sa loob ng 38 taon. Nang hapon na iyon, tinawagan ko ang bangko. Ang babae sa telepono ay magalang, propesyonal. Opo, ang box na iyon ay nakarehistro kay Roberto Santos na si Margaret Santos bilang co-owner. Opo, maaari ninyo itong ma-access. Huwebes ng 10:00 ng umaga. Okay po ba? Huwebes, 2 araw mula ngayon. Ginugol ko ang mga araw na iyon sa paglalakad sa bahay na parang multo, binubuksan ang mga drawer na inayos ni Roberto, tinitingnan ang mga folder na may tatak ng kanyang maayos na sulat kamay. Lahat ay tila normal, masyadong normal, tulad ng isang entablado na idinisenyo upang magmukhang buhay. Dumating si David noong Miyerkules ng gabi. Mukha siyang pagod, maluwag ang kurbata, mapula ang mga mata. Nalulungkot siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Nanay, sabi niya, umupo sa upuan sa kusina na madalas upuan ni Roberto. Kailangan nating pag-usapan ang pananalapi ni tatay. Tiningnan ko ang kanyang mga file sa trabaho at may ilang bagay na hindi tama. Nanikip ang tiyan ko. Ano ang mga bagay na iyon? Kumuha siya ng isang folder. Sa loob ay mga bank statement, investment report, mga dokumento na hindi ko pa nakikita. Alam mo ba na may 3 magkakaibang bank account si tatay? 3? Hindi, iisa lang ang joint account natin. Tinuro niya ang isang hanay ng mga numero. Ang account na ito, walang laman na ito, 6 na buwan na. Ang account na ito ay nagsara noong nakaraang taon. At ang account na ito, hinaplos niya ang pangatlong statement, 430 na lang ang natitira. Bahagyang gumalaw ang silid. Imposible, hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Nakahiga ako sa kama na pinagsaluhan namin ni Roberto sa loob ng ilang dekada, nakatingin sa kisame, ang isipan ko ay umiikot sa mga alaala,
ang mga biyahe sa bangko tuwing Martes, ang kanyang pagpupumilit na siya ang humawak ng lahat ng pananalapi. Ang paraan ng kanyang pagtapik sa aking kamay at pagsasabi, "Huwag kang mag-alala tungkol sa mga nakakainip na usaping pera, Maria. Kaya na ni tatay iyan. Kaya nga niya iyan." Malamig at kulay abo ang umaga ng Huwebes. Maayos akong nagbihis, pumili ng navy blue blazer at pantalon. Parang nagsusuot ng baluti, hindi damit pang umaga. Nag-alok si David na samahan ako, ngunit tumanggi ako. Kahit ano pa man ang nasa kahon na iyon, kailangan ko munang makita ito ng mag-isa. Ang bangko ay isang modernong gusali, puno ng salamin at bakal. Ang manager, isang babae na nasa 50s na nagngangalang Reyes, ay sinalubong ako sa pasukan. Ang kanyang ngiti ay puno ng pakikiramay, propesyonal. "Gang, Santos, nakikiramay ako sa inyong pagkawala. Ang inyong asawa ay matagal ng respetadong kliyente namin." Inakay niya ako sa pasilyo patungo sa vault. Ang mga safety deposit box ay nakahanay sa dingding tulad ng mga ngipin na bakal. Ginamit niya ang dalawang susi, ang sa kanya at ang ibinigay niya sa akin upang buksan ang box 847. "Bibigyan kita ng pribadong espasyo," sabi niya, itinuro ang isang maliit na silid na may mesa at upuan. Mas mabigat ang kahon kaysa sa inaakala ko. Dinala ko ito sa mesa, inilapag, at sa mahabang sandali, nakatitig lang ako dito. Makinis na metal, mga nakakandadong lihim, isang buod ng isang kasal na inakala kong naunawaan ko. Binuksan ko ito. Sa loob ay mga folder, napakarami. Ang unang folder na kinuha ko ay may tatak na investments. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ito. Pahina pagkatapos ng pahina ay mga pagkalugi, masasamang pamumuhunan, nabigong stocks, mga mapanganib na taya na bumagsak, daan-daang libong piso na nawala. Ngunit hindi ito ang mga account na nakilala ko. Nakalagay ang pangalan ni Roberto, pangalan niya lang. Mas malala pa ang pangalawang folder. Home mortgages. 3 pautang ang ginawa batay sa aming bahay, kung saan pinalaki ko ang aking mga anak, nagtanim ng mga rosas, at pininturahan ang kusina ng 3 magkakaibang kulay sa mga taon na lumipas. Ang pangatlong folder ay halos nagpatumba sa akin. Credit cards, Maria's accounts. Maliban na hindi ko kailanman binuksan ang mga account na ito. Hindi ko kailanman nakita ang mga card na ito. Ngunit nakalagay ang pangalan ko, ang aking social security number, ang aking pekeng pirma, 15 magkakaibang card, lahat ay naabot na ang kanilang credit limit. Kabuuang balanse, 960,000. Ninakaw niya ang aking pagkakakilanlan. Ang aking asawa, ang lalaking humawak ng aking kamay habang ako'y nanganganak, sa libing ng aking ina, sa kasal ng aking anak na babae, ay gumawa ng pandaraya gamit ang aking pangalan. Umupo ako doon sa loob ng mahabang panahon, humihinga lang, palabas, sinusubukang kumapit sa isang bagay na totoo. Sa ilalim ng kahon ay isang sobre, makapal, kulay krema. Ang pangalan ko ay nakasulat sa sulat kamay ni Roberto sa harap. Binuksan ko ito nang may matatag na kamay. Ang sakit, ang pagkabigla, lahat ay naglaho. Ang natira ay isang bagay na mas malamig, mas malinaw. Sa loob ay isang sulat. "Maria, kung binabasa mo ang sulat na ito, ibig sabihin ay wala na ako. At nahanap mo ang kahon. Patawad. Hindi sapat ang paumanhin na ito. Alam ko, ngunit iyon lang ang kaya ko." Himbi taon na ang nakalipas, gumawa ako ng isang pamumuhunan na sigurado akong magiging kapaki-pakinabang. Hindi ito nangyari. Sinubukan kong ayusin ito. Tuwing Martes, pumupunta ako sa bangko upang subukang muling ayusin, upang humanap ng paraan upang makatakas, ngunit mas lalo lang akong lumubog. Ang mga pautang sa bahay, ang mga credit card na nakapangalan sa iyo. Ginawa ko iyon para makahabol ng oras. Akala ko ay maayos ko ito bago mo malaman. Nagkamali ako. Kapag binabasa mo ang sulat na ito, malamang ay wala na tayong pera. Malamang ay makukumpis ka na ang bahay. Ang iyong credit ay nasira. Alam kong kamumuhian mo ako. Dapat kamuhian mo ako. Sinubukan kong protektahan ka mula sa aking mga pagkakamali, ngunit ang nagawa ko lang ay pabayaran ka sa mga ito. Patawad. Mahal kita.
Ang bahaging ito ay palaging totoo, Roberto. Tinupi ko ang sulat, ibinalik sa sobre at inilagay ang lahat sa kahon. Pagkatapos ay lumabas ako sa silid na iyon, natuwid ang likod at nakakuyom ang mga ngipin. Naghihintay si Miss Reyes. "Ging, Santos, ayos lang po ba kayo?" "Hindi," sabi ko ng totoo. "Ngunit magiging maayos din ako. Kailangan ko ng kopya ng lahat ng nasa kahon na iyon at kailangan ko ng pangalan ng isang mahusay na abogado sa financial fraud." Bahagyang lumaki ang kanyang mga mata, ngunit tumango siya. Ako na ang gagawa ng kopya at ganang Santos, lubos akong nakikiramay. Nang makauwi ako, naroon na ang sasakyan ni David sa bakuran. Sinalubong niya ako sa pinto. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Nanay, may nahanap pa ako. Ang life insurance policy ni tatay." "Huwag mo nang sabihin," sabi ko. Ibinaba ang aking bag na may mas malakas na puwersa kaysa sa kinakailangan. "Wala na." Kumurap siya. "Paano ninyo nalaman?" "Dahil ang tatay ninyo ay gumugol ng bimutaon sa pagsira sa lahat ng ating itinayo at malinaw na ginawa niya ito ng may pag-iingat." Lumakad ako sa kanya papunta sa kusina, kinuha ang mga kopya mula sa bangko at inilalatag sa mesa. "Umupo ka, mayroon tayong gagawin." Binasa ni David ang lahat. Ang kanyang mukha ay mula sa maputla patungong pula. Pagkatapos ay maputla muli. Nang matapos siyang magbasa, tumingin siya sa akin na may mga matang naluluha. "Nanay, ito ay masama. Talagang masama. Alam ko, ang bahay, ang retirement fund mo, ang credit mo, lahat ay nawala na." "Alam ko. Bakit ka kalmado?" Umupo ako sa tapat niya, nakapatong ang mga kamay sa mesa. "Dahil sa ngayon, walang silbi ang galit. Ang kailangan ko ay isang plano." Ang pangalan ng abogado ay Atier Cruz. Si Miss Reyes mula sa bangko ang nagrekomenda sa kanya partikular para sa mga kaso na tulad ng sa akin. Nagkita kami sa kanyang opisina noong Lunes ng susunod na linggo, isang maliwanag na espasyo na may mga bintana na nakatingin sa downtown Manila. Nakinig siya nang hindi sumasagot habang isinasalaysay ko ang lahat. Ang safety deposit box, ang mga pautang, ang mga credit card, ang mga piking pirma, ang sulat ni Roberto. Nang matapos ako, sumandal siya sa kanyang upuan. "Jingeng, Santos, sasabihin ko ng diretso sa inyo. Isa ito sa pinakamalalang kaso ng financial abuse sa mag-asawa na nakita ko at marami na akong nakita. Ang salitang abuse ay lumulutang sa hangin. Sistematikong sinira ng inyong asawa ang inyong financial security at ginawa ito sa ilalim ng inyong pangalan. Hindi lang ito mismanagement. Ito ay pandaraya. Ito ay identity theft. Ito ay isang krimen. Ngunit siya ay patay na. Ano ang magagawa ko? Maaari nating patunayan na hindi kayo kasabwat. Maaari tayong makipag-ugnayan sa mga nagpapautang upang patunayan na ang mga pirma ay peke. Maaari nating iligtas ang bahay sa pamamagitan ng pagpapatunay na ang mga pautang ay pandaraya, ngunit ito ay magiging isang laban. Gaano katagal? 6 na buwan, marahil 1 taon, at magastos ito ng pera na marahil ay wala kayo. Naisip ko ang 430 sa aming bank account, ang walang lamang retirement fund, ang tambak ng utang na nakapangalan sa akin. Pagkatapos ay naisip ko ang sulat, ang maingat na sulat kamay ni Roberto, ang 31 taon ng pagsasabi. "Huwag kang mag-alala, Maria. Kayanan ni tatay ang pera. Sabihin mo sa akin kung ano ang kailangan nating gawin." Noong gabing iyon, tumawag si Emilia. Mas malapit ang anak ko sa kanyang ama kaysa sa akin. Nang ikwento ko sa kanya ang aking natuklasan, napakatagal ng katahimikan sa kabilang linya, inakala kong ibinaba na niya ang telepono. "Nanay," sabi niya sa wakas, maliit ang tinig. "Sigurado ka ba? Baka may paliwanag." "Mayroon akong mga dokumento, Emilia. Mayroon akong sulat niya na inaamin ito, ngunit hindi gagawin iyon ni tatay. Mahal niya ako, mahal niya tayo." "Ginawa niya iyon," sabi ko. "At ninakaw din niya ang aking pagkakakilanlan at sinira ang ating pinansyal na kinabukasan. Parehong maaaring totoo." Ibinaba niya ang telepono pagkatapos noon.
Tumawag si David sa akin 1 oras pagkatapos upang sabihin na tumawag si Emilia sa kanya na umiiyak, ipinipilit na mali ako, na sinisiraan ko ang aking ama, na ang sakit ang nagpapabaliw sa akin. Maiintindihan din niya ito, sabi ni David. Bigyan mo lang siya ng oras. Ngunit hindi ako sigurado dahil nakita ko na ito dati sa iba't ibang sitwasyon sa iba't ibang pamilya. Ang mga tumatangging maniwala, ang mga nangangailangan ng kasinungalingan bilang katotohanan dahil sisirain ng katotohanan ang isang bagay na fundamental sa kanila. Ang sumunod na ilang linggo ay naging isang gulo ng mga papeles, mga tawag sa telepono, at mga pulong. Naghain si Atty. Cruz ng mga ulat sa mga credit bureau, nakipag-ugnayan sa mga kumpanya ng credit card, nangalap ng ebidensya ng mga peking pirma. Sinabi niya na ito ay isang siguradong pagkakataon. Kikita tayo ng malaki. Nakapag-ipon ako ng 500,000 para sa pondo ng edukasyon ng aming mga anak. Gusto niyang ilagay ko lahat doon. Nanlamig ang puso ko. David, sabihin mo lang na hindi mo ginawa. Halos nagawa ko. Ngunit si Aling Sara, ang asawa ko, hindi siya naniwala. Sinabi niya na kung ito ay isang siguradong pagkakataon, bakit kailangan ni tatay ang pera natin? Nag-away kami tungkol doon. Galit na galit ako sa kanya, ngunit nanindigan siya. Tinanggihan ko ang aking ama. Tiningnan niya ako na may mga matang kinakabahan. Sa tingin ko ay may problema siya. Sa tingin ko sinusubukan niyang gamitin ang pera ko para ayusin ang kanyang mga pagkakamali. At kung pumayag ako, mawawala rin sa atin ang lahat. Inabot ko ang kamay ko sa mesa at hinawakan ng kanya. Ngunit hindi mo ginawa. Iniligtas ka ni Sara. Iyon ang mahalaga. Sa tingin mo ba magpapatuloy siya kukuha ng pera ng iba? Naisip ko ang sulat, ang mga salita ni Roberto. Sa tingin ko siya ay lumulubog. At ang lumulubog ay kakapit sa anumang mahahawakan nila, kahit na hilahin nila ang iba pababa. 3 buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Roberto, nagkaroon kami ng unang panalo. 2 sa mga kumpanya ng credit card ang sumang-ayon na ang mga pirma ay peke at binura ang utang mula sa aking credit report. Hindi ito marami, ngunit ito ay isang bagay, ebidensya na maaaring manalo ang katotohanan, gaano man kabagal. Hindi pa rin ako kinakausap ni Emilia. Nagpadala siya ng maikling email na nagsasabing kailangan niya ng espasyo, na hindi niya kayang tiisin ang paraan ng pagsira ko sa alaala ng aking ama. Sinabi ni David na maiintindihan din niya ito. Bigyan mo lang siya ng oras, ngunit hindi ako sigurado. Ang ilang mga tulay, kapag nasunog na, ay mananatiling sunog magpakailanman. Mas mahirap makipag-ayos sa mga abogado ng mga home mortgage. Nangangatwiran sila na bilang asawa ni Roberto, nakinabang ako sa pera na yon, kahit na hindi ko pinirmahan ang mga dokumento. Sumagot si Atty. Cruz na maaari kong patunayan na hindi ko kailanman nakita ang pera na iyon. Napunta ito sa mga account na pangalan lang ni Roberto, ginastos sa mga pamumuhunan na nabigo bago ko pa man malaman na umiiral ang mga ito. Magpupunta tayo sa korte, sabi ni Atty. Cruz sa isa sa aming mga pulong. Kailangang magpasya ang isang hukom kung mananagot ka para sa utang na nalikha sa pamamagitan ng pandaraya kahit na ikaw ay kasal sa taong gumawa nito. Mananalo ba tayo? Nag-atubili siya at pinahahalagahan ko ang kanyang katapatan. Sa tingin ko, ngunit hindi ko masisiguro, ito ay komplikadong legal na teritoryo. Ang araw ng paglilitis ay itinakda sa katapusan ng Nobyembre, 6 na buwan pagkatapos ng pagkamatay ni Roberto. Sa mga linggo na humantong sa araw na yon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko nagawa sa loob ng maraming taon. Naghanap ako ng trabaho. Sa edad na 64, hindi ako masyadong isang hot na kandidato. Nag-asawa ako sa halos buong buhay ko bilang isang may bahay, bumalik sa part-time na trabaho bilang isang librarian pagkatapos lumaki ang aking mga anak. Nagretiro ako 3 taon na ang nakalipas, inaasahang maglakbay, makipaglaro sa aking mga apo at tangkilikin ang tahimik na mga taon na aking pinaghirapan. Sa halip, nag-a-apply ako ng trabaho sa mga bookstore at coffee shop kahit saan na maaaring kumuha ng mga taong kailangang bumuo muli mula sa wala. Inilapag ni Aling Ruth ang resume at tiningnan ako ng mahabang panahon.
Pagkatapos ay ngumiti siya. Kailan ka makapagsisimula? Nagtatrabaho ako sa bookstore ni Aling Ruth 3 araw sa isang linggo. Hindi malaki ang sahod, ngunit mayroon pa rin. Higit sa lahat, binigyan ako nito ng pupuntahan, isang layunin na higit pa sa paghahanap buhay. Gusto kong magrekomenda ng mga libro sa mga customer. Ayusin ang mga estante, makaramdam na kapaki-pakinabang. Naging magkaibigan kami ni Aling Ruth. Isang mabagal na hapon, ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang kasal na natapos sa diborsyo 30 taon na ang nakalilipas. Hindi siya nagsinungaling tungkol sa pera, sabi niya. Inaayos muli ang seksyon ng mystery. Nagsinungaling lang siya tungkol sa lahat ng iba pa. Ibang mga babae, ibang mga buhay, ibang mga bersyon ng kanyang sarili. Tumingin siya sa akin. Nang umalis ako sa wakas, sinabi ng lahat na sobra ang reaksyon ko, na lahat ng kasal ay may problema, na dapat pa akong magsikap. Ngunit alam mo ba ang natutunan ko? Ang mga nagsasabi sa iyo na magsikap ay madalas ang mga hindi pa kailanman kailangang magsikap. Ang araw ng paglilitis ay isang Huwebes, malamig at basa na may tanda ng paparating na ulan. Sumama sa akin si David. Hindi si Emilia. Nagpadala siya ng mensahe kagabi. Hindi ko kayang makita kang sinisiraan mo ang pangalan ni tatay. Paumanhin. Sumagot ako. Naiintindihan ko. Mahal kita. Hindi na siya sumagot. Mas maliit ang courtroom kaysa sa aking inakala mula sa mga palabas sa telebisyon. Ang hukom, isang lalaki na nasa 60s na nagngangalang Harrison, ay nakinig sa parehong panig na naglalahad ng kanilang mga argumento. Ang abogado ng bangko ay nangatwiran na ako ang asawa ni Roberto, na ako ay nanirahan sa bahay na yon, na ako ay nakinabang sa kasal, kahit na hindi ako direktang nakinabang sa mga pautang. Tumayo si Attorney Cruz at sa mahinahon, malinaw na tinig ay tinanggihan ang argumentong iyon ng paunti-unti. Nagbigay siya ng mga pekeng pirma, testimonya ng eksperto, hiwalay na mga account, pattern ng panloloko. Ibinigay niya ang sulat ni Roberto, ang sarili niyang pag-amin sa pandaraya. Pagkatapos ay tinawag niya ako sa hukuman. "Gang Santos," sabi niya, "kailan mo unang nalaman ang tungkol sa mga pautang na ito?" Nang buksan ko ang safety deposit box pagkatapos mamatay ang aking asawa. Sa loob ng 38 taon ng kasal, kailanman ba tinalakay ng iyong asawa ang tungkol sa pagkuha ng mortgage sa inyong bahay? Hindi kailanman. Nakakakuha ka ba ng anumang pera mula sa mga pautang na iyon? Hindi. Napunta sila sa mga account na hindi ko alam na umiiral. Pinirmahan mo ba ang mga aplikasyon ng pautang? Hindi ko ginawa. Tumayo ang abogado ng bangko upang mag-cross-examine. Bata pa siya, marahil nasa 30s, at may makintab na agresyon ng isang taong hindi pa kailanman tunay na nawalan ng anuman. Ngunga, Santos, pinagkatiwalaan mo ba ang iyong asawa tungkol sa pananalapi? Oo. Kaya, pinili mong huwag makilahok sa mga desisyon sa pananalapi? Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. Nagtiwala ako sa kanya. Hindi ito isang pagpipilian upang malinlang. Ngunit nakinabang ka sa kasal. Nanirahan ka sa bahay kung saan ginawa ang mga pautang. Nanirahan ako sa aking tahanan. Oo, ang tahanan na binili namin ng aking asawa at ako 40 taon na ang nakalilipas. Ang tahanan na kanyang inilagay sa panganib ng walang pahintulot o kaalaman ko. Inaasahan mo bang maniwala kami na sa loob ng 38 taon ay hindi ka naghinala ng anuman? Iyan ang tanong, hindi ba? Ang tanong na itinatanong ko sa aking sarili sa nakalipas na 6 na buwan. Huminga ako. Ang aking asawa ay isang accountant. Magaling siya sa mga numero, maayos, mapagkakatiwalaan. O sa tingin ko, itinago niya ang kanyang mga pagkakamali sa likod ng kanyang kahusayan, sa likod ng aking tiwala, sa likod ng trapos tayo ko taon na inakala kong ang pag-ibig ay nangangahulugang hindi paghihinala, hindi pagdududa, hindi masyadong pagtingin sa mga bagay na sinabi niyang huwag ko nang alalahanin. Tumigil ako. Naging inosente ba ako? Siguro. Ngunit ang kawalang malay ay hindi pagpayag sa pandaraya. Nagdeklara ang hukom ng paghinto. Naghintay kami sa pasilyo. Naglalakad si David. Sinusuri ni Attorney Cruz ang kanyang telepono.
Tahimik akong umupo sa kahoy na bangko. Mahusay ang ginawa mo, sabi ni David. Tumango ako. Ngunit hindi ko iniisip ang aking testimonya. Iniisip ko si Emilia, ang anak na hindi matanggap ang ginawa ng kanyang ama, na mas kailangan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Pagkaraan ng 1 oras, tinawag kami pabalik. Tumingin ang hukom sa parehong mga abogado, pagkatapos ay tumingin sa akin. Sinuri ko na ang lahat ng ebidensya, sabi niya. Ang mga pekeng pirma, ang testimonya ng eksperto, ang nakasulat na pag-amin ng nasasakdal. Bagaman nauunawaan ko ang posisyon ng bangko kaugnay ng benepisyo ng asawa, hindi ko maaaring baliwalain ang malinaw na ebidensya ng pandaraya na ginawa ng walang kaalaman o pahintulot ni Ging Santos. Nagpapasya ako pabor sa nasasakdal. Walang bisa ang mga pautang. Ang mga mortgage sa ari-arian ay inalis. Hinawakan ni David ang aking kamay. Ngumiti si Athena Cruz. At naramdaman ko ang isang bagay na bumibigti sa aking dibdib sa nakalipas na 6 na buwan ay nalutas na. Nanalo kami. Ngunit habang lumalabas kami sa korte, hindi ko naramdamang nagwagi. Pagod na pagod ako. Pagod, tumatanda at kakaibang blanko dahil ano nga ba talaga ang napanalunan ko? Ang aking bahay, oo. Ang aking reputasyon ay nalinisan, oo. Ngunit nawala ko rin ang isang kasal na inakala kong naunawaan ko. Isang partner na inakala kong kilala ko. At marahil, isang anak na hindi ako mapatawad sa pagsasabi ng katotohanan. Noong gabing iyon tumawag si Emilia. Halos hindi ko sinagot ang telepono, ngunit may kung anong nagtulak sa akin na sagutin ito. Nanay. Naglabo ang kanyang tinig na parang umiiyak siya. Kailangan kong magsabi ng isang bagay sa iyo. Sige. Pagkatapos ng paglilitis ngayon, pumunta ako sa bangko. Hiniling kong tingnan ang mga file ni tatay, ang mga ibinigay mo sa abogado. Gusto kong patunayan na mali ka. Huminga siya ng malalim, nanginginig. Ngunit hindi ka mali. Naroon ang lahat ng sinabi mo. At higit pa. Meron din siyang credit card na nakapangalan sa'yo. Emilia, patawad. Dapat naniwala ako sa iyo. Dapat akong nakinig. Hindi ko maisip na gagawin iyon ni tatay. Siya ang iyong tatay. Tinuruan kanyang magbisikleta at tinulungan ka sa iyong takdang aralin sa matematika at dinala ka sa altar. Paano ang taong iyon ang maaaring maging ang taong ito? Parehong tao ay totoo, sabi ko nang mahinahon. Ang mabuting ama at ang lalaking gumawa ng masasamang desisyon. Ang mga tao ay hindi lamang isang aspeto. Tahimik siya ng ilang sandali. Maaari ba akong pumunta? Siyempre, kahit kailan. 1 oras pagkatapos umupo ang aking anak na babae sa aking mesa sa kusina, nagtimpla ako ng tsaa para sa aming dalawa at nag-usap kami tunay na nag-usap tungkol sa kanyang ama, tungkol sa utang, tungkol sa kung paano maaaring umiral ang pag-ibig at pagtataksil sa iisang tao. Paano ang mga pinagkakatiwalaan natin ay siya ring pinakamasakit na nakakasakit sa atin. Hindi dahil sila ay mga halimaw, kundi dahil sila ay mga tao, may mga pagkakamali at desperasyon. Tinulungan kami ni Atay Cruz sa pag-file ng mga claim sa pandaraya tulad ng sa akin. Pinagsama-sama kami ni David. Kaming tatlo ay nakaupo sa aking sala, sinusuri ang mga dokumento, nagpaplano, nagbubuo muli. Malalagpasan natin ito, sabi ni David, at naniniwala ako sa kanya. Hindi dahil madali ito, kundi dahil sa wakas ay sinabi namin ang katotohanan. Sa wakas ay nakita namin ng malinaw. Sa wakas ay hindi kami nagpapanggap na ang katahimikan ay nangangahulugang kapayapaan. Ang bookstore ay naging aking kanlungan. Tinuruan ako ni Aling Ruth tungkol sa pagpapatakbo ng isang maliit na negosyo, tungkol sa inventaryo at pag-order, at ang tahimik na kasiyahan ng pagkonekta ng tamang libro sa tamang mambabasa. Isang araw, isang babae ang pumasok, mukhang naliligaw. Maaari ba akong makatulong? Tanong ko. Nag-atubili siya, pagkatapos ay sinabi, mayroon ba kayong libro tungkol sa financial abuse sa kasal? Inakay ko siya sa self-help section, kinuha ang 3 libro at biglang sinabi, may karanasan ako diyan, kung gusto mong mag-usap. Nag-usap kami ng 1 oras.
Iba ang kwento niya kaysa sa akin, ngunit pareho ang pattern. Kontrol na nagpapanggap na pag-aalaga. Paghihiwalay na nagpapanggap na proteksyon. Manipulasyon na nagpapanggap na pag-ibig. Nang umalis siya, niyakap niya ako. Salamat sa paniniwala sa akin. Pagkaalis niya, tiningnan ako ni Aling Ruth. Mahusay ang ginawa mo. Ano ang ginawa ko? Pakikinig, paniniwala, hindi paghuhusga. Naisip ko ang unang reaksyon ni Emilia, ang mga kaibigan na lumayo sa akin nang magsimula akong magsalita tungkol sa pandaraya ni Roberto na naiinis sa kaguluhan nito. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng pagtanggi, sabi ko ng simple. Sa susunod na ilang buwan, maraming kababaihan ang dumating sa bookstore. Sa kung paano man, kumalat ang balita na mayroong isang tao doon na nakakaunawa, nakaranas nito, maaaring magpakita sa kanila ng mga mapagkukunan, mga abogado, at ang katotohanan na hindi sila nababaliw. Hindi nila ito iniimbento, hindi sila nag-iisa. Nagsimula kami ni Aling Ruth ng isang maliit na support group na nagpupulong isang beses sa isang buwan sa likod ng bookstore. Isang bilog lang ng mga upuan, kape, at mga babaeng nagkukwento ng kanilang mga kwento. Financial abuse, emotional abuse, ang uri ng tahimik na pang-aabuso na hindi nag-iiwan ng mga pasa ngunit nag-iiwan sa iyo na blangko. Ikunuwento ko ang aking kwento sa unang pulong. Lahat. Ang mga biyahe sa bangko tuwing Martes, ang safety deposit box, ang mga pekeng pirma, ang legal na laban, ang anak na sa una ay hindi naniwala sa akin. Ang muling pagtatayo ng isang buhay na inakala kong alam ko nang mabuti. Paano ka nananatiling malakas? Tanong ng isa. Hindi ako, sabi ko ng totoo. Umiyak ako, nagalit ako, natakot ako. Ngunit nagpatuloy ako dahil ang ibang pagpipilian ay sumuko at ginugol ko ang masyadong maraming taon na ang iba ang gumagawa ng mga pagpipilian para sa akin. Lumalaki ang grupo. 10 tao, pagkatapos ay 15, pagkatapos ay 20. Nagbabahagi kami ng mga mapagkukunan, mga numero ng abogado, mga payo para sa pagpapanumbalik ng kredito, mga estratehiya para sa pakikitungo sa mga miyembro ng pamilya na hindi nakakaunawa. Isang gabi pagkatapos ng isang partikular na magandang pulong, nag-inuman kami ni Aling Ruth sa walang lamang bookstore ng alak mula sa mga paper cup. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Sabi niya. Naghahawak ng isang support group, nagtatayo ng isang legacy. Sinubukan ni Roberto na sirain ka, iwanan ka ng wala. Sa halip, tinutulungan mo ang ibang mga kababaihan na iwasan ang parehong kapalaran. Ginagawa mong kasangkapan ang nagpasakit sa iyo upang makatulong sa iba. Itinaas niya ang kanyang tasa. Hindi lang ito paghahanap buhay. Ito ay pagbabago. Naisip ko ang salitang pagbabago. Naglaan ako ng masyadong maraming enerhiya sa pagsubok na bumalik sa dating ako. Sa pagsubok na mabawi ang buhay na ninakaw ni Roberto. Ngunit marahil hindi iyon ang layunin. Marahil ang layunin ay maging isang bagong tao. Isang taong pinanday sa apoy ng pagtataksil at pagkawala at ang mahirap na trabaho ng muling pagtatayo. Isang taon pagkatapos ng pagkamatay ni Roberto, nakatayo ako sa bookstore sa aming anniversary meeting ng support group. 23 babae sa isang bilog. Ang ilan ay kilala ko ng mabuti, ang iba naman ay hindi. Lahat tayo ay nakatali ng karaniwang sinulid ng pagtitiwala sa isang tao na bumuwag sa tiwalang iyon. Nang mamatay ang aking asawa, sabi ko, akala ko tapos na ang buhay ko. Sa isang banda, tapos na ito. Ang buhay na inakala kong mayroon ako, ang kasal na pinaniniwalaan ko, ang kinabukasan na aking pinlano, lahat ay namatay kasama niya. Ngunit may iba na ipinanganak. Hindi agad, hindi madali, ngunit dahan-dahan. Tumingin ako sa paligid ng bilog. Ang ginawa niya sa akin ay mali. Legal, moral, etikal, mali. At hindi ko ipagpapanggap na kabaligtaran nito. Ngunit ang ginawa ko pagkatapos, iyon ang aking pagpipilian. Maaari akong magpatuloy sa pagkagalit, magpatuloy na maging biktima, magpatuloy na maipit sa pagtataksil. Sa halip, pinili kong umusad, bumuo muli, tumulong sa iba, gawing layunin ang sakit. Pagkatapos ng pulong,
Isang batang babae ang lumapit sa akin. Hindi siya lalampas sa 30 taong gulang, mapula ang mga mata dahil sa iyak. Ang aking asawa ang humahawak ng lahat ng aming pera, sabi niya. Sinabi niya na hindi ako magaling sa mga numero kaya't hayaan ko siyang humawak. Ngunit may mali. Hindi ko alam kung ano, basta may mali. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Paniwalaan mo ang pakiramdam na iyon. Magtanong. Tingnan ang mga account. Huwag hayaan ang sinuman, kahit na ang mahal mo, na itago ka sa kadiliman tungkol sa sarili mong pinansyal na buhay. Tumango siya, umiiyak pa. Paano kung mali ako? Paano kung nagkakamali lang ako? Kung gayon, mukha kang hangal sa loob ng 5 minuto at magpapatuloy ka. Panatag sa kaalaman na pinoprotektahan mo ang iyong sarili. Ngunit kung tama ka at hindi mo ito alamin, sabi ko ng mahigpit ang kanyang kamay, maaari mong mawala ang lahat. Bumalik siya noong susunod na buwan na may mga dokumento sa kamay. Kinuha ng kanyang asawa ang pera mula sa kanilang joint account at namuhunan sa mga cryptocurrency investments na ipinangako niyang magpapayaman sa kanila. Ang credit ni Emilia ay sa wakas ay nabura, tulad ng sa akin. Kung binabasa mo ito, kung alin man dito ay pamilyar, mga saradong pinto, mga lihim, pakiramdam na may mali, ngunit hindi mo matukoy, paniwalaan mo ang iyong sarili. Magtanong. Tingnan ang mga dokumento. Huwag hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na ang pag-ibig ay nangangahulugang bulag na pagtitiwala, dahil hindi ito. Ang pag-ibig ay nangangahulugang kooperasyon, transparency, paggalang. At kung matuklasan mong ikaw ay nagtaksil, kung bubuksan mo ang safety deposit box na iyon at guguho ang iyong mundo, tandaan ito, mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Ang taong sumubok na burahin ka ay nabigo. Narito ka pa. At nangangahulugan iyon na maaari kang bumuo muli. Nagawa ko at kaya mo rin. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho sa bookstore ni Aling Ruth. Araw-araw, inaayos ko ang mga libro, nakikipag-usap sa mga customer, at nararamdaman ang kapayapaan na pumapasok sa aking kaluluwa. Minsan, tumitingin ako sa labas ng bintana, nakikita ko ang mga kababaihang Pilipina na dumadaan, may pabigat sa kanilang mga balikat, o pilit ng ngiti. Iniisip ko, ilan sa kanila ang nagtatago ng mga lihim sa pananalapi, tahimik na sakit sa kanilang sariling mga tahanan? Isang hapon, isang batang babae, marahil nasa 20s lamang, ang pumasok sa bookstore. Tumingin siya sa paligid, mukhang nalilito. "Hello!" Mahinahon kong tinanong. "Maaari ba akong makatulong sa iyo?" Nagatubili siya, pagkatapos ay mahinang sinabi, "Ako?" Naghahanap ako ng isang bagay tungkol sa personal finance control. Sinabi ng aking asawa na hindi ako magaling sa pera, kaya't palagi niyang hawak ang lahat ng mga ledger. Nanikip ang puso ko. Ang tono na iyon, ang pag-aalinlangan na iyon, narinig ko na iyon sa kung saan. Naalala ko ang mga salita ni Roberto, ang mga pamilyar na dahilan. "Batang babae," sabi ko, sinusubukang panatilihing pinakamainit ang aking tinig hanggat maaari. "Gusto mo bang umupo dito sandali? Mayroon akong kaunting karanasan sa mga ganitong bagay." Nagulat siya, ngunit pagkatapos ay tumango siya. Umupo kami sa isang tahimik na sulok ng bookstore. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang asawa na kumokontrol sa lahat ng gastusin, tungkol sa pakiramdam niya na parang bata, hindi pinapayagang gumawa ng anumang desisyon tungkol sa pera ng pamilya. "May mali, Aling Maria," sabi niya, namumuo ang luha. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin. Natatakot akong galitin siya. Nakikinig ako at ikinuwento ko sa kanya ang aking kwento. Hindi lahat, sapat lang para maintindihan niya na hindi siya nag-iisa at na ang pakiramdam na may mali ay maaaring isang mahalagang babala. Sinabi ko sa kanya kung paano ako itinago ni Roberto, tungkol sa mga utang, tungkol sa kung paano ako nakipaglaban upang mabawi ang aking buhay. "Ang pinakamahalaga, anak," idiin ko, "ay maniwala ka sa iyong kutob. Kung may pakiramdam ka na may mali, alamin mo. Huwag hayaan ang sinuman, gaano man kamahal, na itago ka sa kadiliman tungkol sa iyong sariling pananalapi." Umalis siya na may sinag ng pag-asa sa kanyang mga mata.
Makalipas ang ilang linggo, bumalik siya. Sa pagkakataong ito ay may dala siyang makapal na folder. Nag-iba ng pera ang kanyang asawa mula sa kanilang joint account at namuhunan sa mga proyekto ng cryptocurrency na ipinangako niyang magpapayaman sa kanila. Mabilis na kumalat ang balita sa aming maliit na komunidad. Maraming kababaihan ang nagsimulang lumapit sa akin sa bookstore, naghahanap ng tulong, payo o simpleng isang tao na makikinig. Sila ay mga asawa, ina, lola, na gumugol ng kanilang buong buhay sa pag-aalaga sa kanilang mga pamilya, ngunit nasasaktan ng mismong mga taong kanilang pinagkakatiwalaan. Sila ay nalinlang ng malalaking utang, minanipula sa emosyonal o inihiwalay mula sa labas ng mundo. Napagtanto ko na hindi ko ito magagawa ng mag-isa. Si Aling Ruth, sa kanyang karunungan at kabutihan, ay nag-alok na gamitin namin ang likod ng bookstore para sa mga pulong. Nagsimula kami sa isang maliit na grupo, ilang babae lamang, na nakaupo sa isang lumang kahoy na mesa, nagbabahagi ng mga tasa ng kape at mga kwento. Pinangalanan namin ang grupo na Liwanag ng Pamilya. Sa mga pulong na ito, nagbabahagi kami ng mga karanasan, kaalaman, at higit sa lahat, suporta sa isa't isa. Nagrekomenda kami ng mga pinagkakatiwalaang abogado, financial advisors, at mga legal na mapagkukunan. Natutunan namin kung paano basahin ang mga bank statement, kung paano makilala ang mga babala ng panloloko, at kung paano muling buuin ang kumpiyansa na nabawasan. Si Emilia, ang aking anak, ay nag-aalangan noong una. Ang sakit ng pagkawala ng ama at ang unang galit ay unti-unting nawala, ngunit ang alaala ng ama na minahal niya ay naroon pa rin. Gayunpaman, nang makita niya akong tumutulong sa ibang mga kababaihan, nang makita niyang nakahanap ako ng bagong layunin sa buhay, unti-unti siyang nagbukas. Nagsimula siyang lumahok sa mga pulong ng grupong Liwanag ng Pamilya, noong una bilang tagamasid, pagkatapos ay bilang isang aktibong taga-suporta. Tinulungan niya kaming mag-organisa ng mga kaganapan, pamahalaan ng mga social media page, medyo mahina pa rin ako sa teknolohiya, at nagbigay ng isang bata, masiglang pananaw. Isa sa mga di malilimutang sandali ay nang dumating ang isang babae na nagngangalang Elena. Ang kanyang asawa ay namuhunan ng lahat ng ipon ng pamilya sa isang mapanganib na proyekto ng cryptocurrency nang hindi niya sinasabi. Nang bumagsak ang proyekto, nawala ang lahat sa kanila. Si Elena ay nawala ng pag-asa, pakiramdam na wala siyang halaga. Sa pulong na iyon, nakita ko ang aking sarili kay Elena, ang kawalan, ang takot, ang pagkawala. Hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi, Elena, ang pera ay maaaring mawala, ngunit ang iyong lakas ay hindi. Nandito kami para tulungan kang muling mahanap ang lakas na iyon. Kasama ang grupong Liwanag ng Pamilya, tinulungan namin si Elena na mag-file ng reklamo, maghanap ng legal na tulong, at higit sa lahat, tinulungan namin siyang maniwala na karapat-dapat siya sa isang mas magandang kinabukasan. Mas maraming kababaihan ang lumapit sa amin. Ang kwento ko, ang kwento ni Roberto Santos, ang perpektong asawa ngunit isang financial con artist, ay naging isang babala. Ipinakita nito na ang financial abuse ay maaaring mangyari sa sinuman, sa anumang pamilya, anuman ang magarang panlabas. Isang araw, habang inaayos ko ang mga libro tungkol sa personal finance, may napansin ako. Sinubukan ni Roberto na sirain ako, ngunit hindi sinasadya niyang binigyan ako ng bagong lakas. Kinuha niya ang aking dating buhay, ngunit tinulungan niya akong mahanap ang aking tunay na sarili, si Margaret Sullivan, ang babaeng malakas, matatag, na may kakayahang magbigay inspirasyon at tumulong sa iba. Tumingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang sikat ng araw ng umaga ng Pilipinas ay sumisikat. Alam ko na mahaba pa ang paglalakbay. Magkakaroon pa ng maraming hamon, maraming sakit. Ngunit ngayon, hindi na ako nag-iisa. Mayroon akong David, Emilia, Aling Ruth, at lahat ng kahangahangang kababaihan ng grupong Liwanag ng Pamilya. Magkasama, nililiwanagan namin ang daan sa hinaharap, hindi lamang para sa aming sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan na naghahanap ng liwanag sa dilim. At sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na si Roberto, bagaman wala na, ay hindi ganap na nagwagi.
Sapagkat mula sa abo ng pagtataksil, isang bagay na mas maganda at mas malakas ang sumibol. Ito ay pag-asa. Ito ay pagkakaisa. Ito ay liwanag. Ang grupong Liwanag ng Pamilya ay dahan-dahang naging isang matatag na haligi para sa komunidad ng kababaihan sa aming lugar. Ang mga pulong sa bookstore ni Aling Ruth ay hindi na lamang lugar para sa pagbabahagi ng sakit, kundi naging isang sentro ng pagsasanay kung saan sama-sama kaming nag-aaral at lumalago. Nag-organisa kami ng maliliit na seminar, nag-imbita ng mga lokal na financial experts upang magsalita tungkol sa pagbabudget, basic investing at mga karapatan ng mamimili. Ako, na may karanasan mula sa aking sarili at sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento ng dose-dose ng iba pang kababaihan, ay naging pangunahing tagapag-ugnay, at kung minsan, simpleng matiyagang tagapakinig. Naaalala ko ang isang pagkakataon, isang matandang babae, si Lola Lourdes, ang lumapit sa akin pagkatapos ng pulong. Siya ay umiiyak ng malakas, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang tumpok ng mga lumang dokumento. Ang kanyang asawa, isang lalaki na mukhang kagalang-galang, ay lihim na ibinenta ang lupa na iningatan ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon upang mamuhunan sa isang get-rich-quick scheme online na ngayon ay naglaho na parang hamog. Si Lola Lourdes, sa edad na 70, ay biglang wala ng anuman. Niyakap ko siya, naramdaman ang kanyang desperasyon bilang sarili kong sakit noon. Lola, sabi ko, haharapin natin ito ng magkasama, hindi ka nag-iisa. Sa tulong ni Atiner Cruz at ilang miyembro ng grupo na naharap sa mga katulad na sitwasyon, sinimulan namin ang komplikadong prosesong legal upang makita kung maaari naming mabawi ang kahit bahagi man lang ng ari-arian. Kahit na alam kong hindi mataas ang tsansa ng tagumpay, ang pagkilos na iyon, ang pagtayo upang humingi ng hustisya, ay nagbigay kay Lola Lourdes ng pakiramdam ng pagiging empowered muli. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagpatibay sa paniniwala ng ibang mga miyembro sa lakas ng grupo, kundi nakakuha rin ito ng atensyon ng lokal na media. Isang maliit na artikulo sa lokal na pahayagan tungkol sa liwanag ng pamilya at kung paano namin tinutulungan ang mga kababaihang apektado ng financial abuse ang nailathala. Ang artikulong iyon ay nagdala ng bagong alon, parehong positibo at negatibo. Ang positibo ay mas maraming kababaihan ang lumapit sa amin na pagtatanto na mayroong isang ligtas na lugar upang magbahagi at humingi ng tulong. Ang negatibo ay ilang mga asawa, ama, na maaaring nagtatago ng mga katulad na lihim ay nagsimulang makaramdam ng banta. Nakatanggap kami ng ilang mga anonymous na banta, negatibong komento sa social media. Gayunpaman, ito ay lalong nagpatibay sa aming pagkakaisa. Tinulungan kami ni Emilia na bumuo ng isang ligtas na network online at palagi naming ipinapaalala sa isa't isa na ang takot ay hindi maaaring pumigil sa amin na gawin ang tama. Isang mahalagang pagbabago ang dumating nang makipag-ugnayan sa amin ang isang non-government organization na nakatuon sa pagpapalakas ng kababaihan. Nabasa nila ang artikulo at humanga sa aming mga nagawa na may limitadong mapagkukunan. Nag-alok sila ng pinansyal at teknikal na suporta upang mapalawak namin ang aming operasyon. Sa una, medyo nag-aalangan ako. Sanay na ako sa pagpapatakbo sa sarili kong paraan, sa sariling ritmo ng bookstore at maliit na grupo. Ngunit kinumbinsi ako ni Emilia. Nanay, sabi niya, ito ay isang pagkakataon upang matulungan ang mas maraming tao. Maaari tayong lumikha ng mas malaking pagbabago. Sa suportang iyon, nagawa naming umarkila ng isang maliit na espasyo sa opisina, malapit sa bookstore, ginagawa itong Liwanag ng Pamilya Financial Support Center. Nagawa naming mag-organisa ng mas maraming seminar, magbigay ng mas malalim na individual na konsultasyon, at kahit na magsimula ng isang maliit na programa upang tulungan ang mga biktima ng financial abuse na makahanap ng matatag na mga pagkakataon sa trabaho. Nakahanap ako ng part-time na trabaho sa isang lokal na tindahan ng handicrafts, isang trabaho na hindi lamang nagbibigay ng kita, kundi nagkokonekta rin sa akin sa mga artisan, na mayroon ding sariling mga kwento ng katatagan.
ang aking relasyon kay Emilia ay lalong tumibay. Siya ay naging aking kanang kamay sa lahat ng aming mga aktibidad. Kung minsan, tinitingnan ko siya at nakikita ko ang imahe ni Roberto. Ngunit hindi bilang refleksyon ng mga pagkakamali, kundi bilang mana ng karunungan, determinasyon at habag. Tinulungan niya akong mapagtanto na gaano man kalaki ang pinsalang idinulot ni Roberto, iniwan din niya sa amin ang isang pamana, isang pamilya na nagmamahalan pa rin at isang pambihirang kakayahang malampasan ng kahirapan. Para sa kanyang bahagi, nagtagumpay si David sa pagbuo ng isang matatag na educational fund para sa kanyang mga anak. Tinitiyak na hindi nila kailanman kailangang harapin ang kawalan ng katiyakan sa pananalapi na naranasan niya. Siya rin ay naging isang matibay na tagapagtaguyod ng liwanag ng pamilya. Madalas na dumadalo sa aming mga kaganapan at ibinabahagi ang kanyang karanasan bilang isang anak na nakasaksi sa kanyang ama na gumawa ng mga maling desisyon. Gayunpaman, may mga mahihirap na araw pa rin. May mga kwento na masyadong masakit. Mga sitwasyon na masyadong malala na nagpaparamdam sa akin ng kawalan ng kakayahan. May mga oras na naalala ko ang aking dating buhay, ang pekeng kapayapaan na dala ni Roberto. Bagaman alam kong ito ay isang ilusyon lamang. Ngunit pagkatapos, nakikita ko ang mga ngiti ng mga kababaihan na tinulungan namin, ang mga mata ng pasasalamat, ang mga taus-pusong pasasalamat. At alam ko na, nasa tamang landas ako. Hindi na ako si Margaret Thompson, ang asawa na nabubuhay sa pagdepende at panloloko. Ako si Margaret Sullivan, isang babaeng bumangon mula sa abo, nakahanap ng kanyang lakas, at tumutulong sa ibang mga kababaihan na mahanap din ang kanilang lakas. Ang kwento ni Roberto ay nagtapos sa isang malungkot na paraan, ngunit ang kwento ko at ng liwanag ng pamilya ay nagsisimula pa lamang. Hindi lamang namin binabawi ang nawala, kundi nagbubuo rin kami ng isang mas maliwanag na hinaharap kung saan ang transparency, paggalang at ang kapangyarihan ng kababaihan ay binibigyang halaga. Sa isang hapon sa pagtatapos ng taon, habang isinasara ko ang bookstore, tinawag ako ni Aling Ruth. "Maria," sabi niya, gamit ang pangalan na madalas niyang tawag sa akin, "alam mo ba, kung minsan ang mga bitak ay kung saan maaaring pumasok ang liwanag." Ngumiti ako. Tama siya. At ako, si Margaret Sullivan, ay handa nang yakapin ang lahat ng liwanag na iyon. Linggo ang lumipas, ang liwanag ng pamilya ay naging isang matatag na organisasyon na may sariling opisina, masigasig na mga voluntaryo at lumalawak na reputasyon sa buong Pilipinas. Ako, si Margaret Sullivan, ay hindi na ang babaeng nakakulong sa takot at pagtataksil noon. Naging leader ako, isang mentor, at higit sa lahat, isang tagapagsalaysay. Ang aking kwento ngayon ay naging inspirasyon para sa daan-daan kahit libu-libong iba pang kababaihan. Isang mainit na umaga ng tag-init habang sinusuri ko ang mga financial report ng sentro, isang hindi inaasahang sulat ang naihatid sa opisina. Ito ay isang makapal, formal na sobre na may selyo ng isang kilalang law firm sa Maynila. Sa loob ay isang sulat mula sa isang abogado na hindi ko pa naririnig, na nagpapahayag na ako ang nag-iisang tagapagmana ng isang malaking ari-arian mula sa isang malayong kamag-anak sa aking ina na hindi ko kailanman nakilala. Noong una, inakala kong ito ay isang biro o isang bagong uri ng scam. Ngunit pagkatapos ng masusing pag-verify sa tulong ni Attorney Cruz at David, napagtanto ko na ito ay totoo. Ang isang malayong kamag-anak na lumipat sa ibang bansa, maraming taon na ang nakalilipas at walang mga anak, ay nag-iwan sa akin ng isang pamana na sapat upang baguhin ang aking buhay. Ang balitang ito ay nagbigay sa akin ng pinaghalong damdamin. Sa isang banda, ito ay isang hindi inaasahang biyaya. Ang pera na ito ay makakatulong sa liwanag ng pamilya na mapalawak ang operasyon nito sa mas maraming probinsya, bumuo ng mas malalim na mga programa sa pagsasanay, at marahil ay makapagtatag pa ng isang emergency support fund para sa mga pinakakritikal na kaso. Ngunit sa kabilang banda, nagbabalik ito ng isang malabong pakiramdam ng pagkakasala. Bakit ako, na nawalan ng lahat, ang makakatanggap nito?
Ito ba ay kabayaran para sa ginawa ni Roberto? Naglaan ako ng maraming araw sa pag-iisip tungkol dito. Nagsalita ako kay Emilia, kay David, kay Aling Ruth. Sila ay masaya para sa akin at para sa sentro, ngunit napansin din nila ang aking pag-aalala. Nanay, sabi ni Emilia isang gabi, habang magkasama kaming naghahanda ng mga materyales para sa isang seminar, marahil ay may nakita siya sa iyo. Isang katatagan, isang kabutihan. Marahil hindi ito kabayaran, kundi pagkilala. Ang mga salita ni Emilia ay tumagos sa akin. Napagtanto ko na ang aking pag-aalala ay hindi dahil sa pagdududa sa katotohanan, kundi dahil sa paraan ng pagtingin ko sa aking sarili at sa nakaraan. Sinubukan ni Roberto na burahin ako, ngunit nabigo siya. At ngayon, isang sinag mula sa isang nakatagong sulok ng nakaraan ang dumating sa akin. Ang mahalaga ay hindi ang pinagmula ng kayamanang ito, kundi kung paano ko ito gagamitin. Ang malaking bahagi ng pamana na natanggap ko ay nagbigay daan sa akin na isakatuparan ang isang matagal ng pangarap, ang pagtatatag ng isang pangmatagalang pondo para sa liwanag ng pamilya. Ang pondong ito ay hindi lamang isang tulong pinansyal, kundi isang pangako para sa kinabukasan ng sentro. Titiyakin nito ang patuloy na operasyon at pagpapalawak ng ating mga serbisyo na magpapahintulot sa atin na maabot ang mas maraming kababaihan na nangangailangan ng ating tulong at magsagawa ng mas malalaki at mas makabuluhang mga proyekto na magtatagal. Ang natitirang bahagi ng mana ay aking ilalaan upang alagaan ang aking pamilya, lalo na ang kinabukasan ng edukasyon ng aking mga apo na isang bagay na laging nasa aking puso. At, marahil, isa sa katuparan ko rin ang isang paglalakbay na matagal na naming pinangarap ni Roberto, isang paglalakbay na hindi natin kailanman nagawa dahil sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito, nagpasya akong gawin ito ng mag-isa. Nais kong maranasan ito sa sarili kong paraan, sa sarili kong bilis. Pumunta ako sa isang maliit at tahimik na isla sa timog, isang lugar na malayo sa ingay at kaguluhan ng mundo. Doon, sa tabi ng dagat, sa ritmo ng paghampas ng mga alon, nagkaroon ako ng pagkakataong magnilay-nilay. Dala ko ang isang simpleng notebook at sa unang pagkakataon, sinimulan kong isulat ang tungkol kay Roberto. Hindi na ito nababalot ng galit o matinding sakit, kundi ng isang kakaibang uri ng pagkaunawa, isang pagkaunawa na unti-unting nahuhubog sa paglipas ng panahon. Sinimulan kong isulat ang tungkol sa mga panggigipit na marahil ay kanyang naranasan, ang mga pasanin na kanyang dinala, at ang mga pagkakamali na kanyang ginawa, na malamang ay bunga ng takot at kawalan ng katiyakan. Hindi ko layuning bigyang katwiran ang kanyang mga aksyon o alisin ang responsibilidad sa kanyang mga ginawa. Ang nais ko lamang ay subukang maunawaan ang tao sa likod ng mga pagkakamaling iyon, ang mga dahilan na humubog sa kanyang mga desisyon. Napagtanto ko na, marahil, siya rin ay naging biktima. Biktima ng kanyang sariling mga takot, ng mga panggigipit ng lipunan, at ng mga hamon na kanyang hinaharap. Sa isang paraan, ito ay tulad ng aking naging karanasan noon, kung saan ako naman ang naging biktima ng kanyang mga kilos. Ang pagkaunawang ito, bagamat hindi nito binubura ang sakit na aking naramdaman, ay nagbigay sa akin ng kapangyarihang bitawan ang mabigat na pasanin ng sama ng loob at pagkadismaya. Nang ako ay bumalik sa Maynila, dala ko ang isang pakiramdam ng kaluwagan na hindi ko pa naranasan dati. Hindi na ako ang Margaret Thompson na nawasak at nagdurusa o ang Margaret Sullivan na nagsisikap na muling buuin ang kanyang buhay mula sa mga guho. Ako na ngayon si Margaret, isang babae na nakaranas ng malaking pagkawala, humarap sa malupit na katotohanan ng buong tapang, tumayo ng matatag sa kabila ng lahat, at sa wakas ay nakahanap ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagtanggap at malalim na pagkaunawa. Nagpatuloy ako sa aking trabaho sa liwanag ng pamilya na may panibagong sigla at determinasyon. Ang hindi inaasahang yaman na ito ay hindi nagpabago kung sino ako bilang tao, ngunit pinalakas nito ang aking misyon at ang aking pananaw. Alam ko na ang paglalakbay na ito ay mahaba pa
at marami pang hamon ang maaaring dumating. Ngunit sa ngayon, handa na ako para sa anumang mangyari. Sapagkat natagpuan ko na ang liwanag, hindi lamang sa labas, sa mga bagay na aking natanggap o sa mga layuning aking isa sa katuparan, kundi sa kaibuturan ng aking sarili, sa kapayapaan at katatagan na aking natagpuan sa aking puso. Bilang pagtatapos sa ating paglalakbay na ito, naway nagbigay ito ng inspirasyon at bagong perspektibo sa inyong lahat. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang karanasan at mga aral na natutunan. Ngayon gusto naming marinig mula sa inyo. Ano ang isang mahalagang aral na inyong nakuha mula sa kwentong ito na balak ninyong isabuhay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin at inspirasyon sa comment section sa ibaba ng video. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mangyaring iwanan ang inyong komento sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.